Alam mo ba, may point ka dyan. Sino si Juan? Paki-explain nga. Now I know. Lumalalim ang kwento, Na-realize ko lang. Correct me if I'm wrong. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Ang guest natin ngayon ay nakasama ko na sa isa kong podcast na Fast Lane with VinFast. Alam na natin ang kwento niya. Alam na natin yung buhay niya na tanong na natin lahat yun sa kanya. Pero ngayon, inimbitahan ko ulit siya para mapag-usapan naman ang kultura ng basketball dito sa Pilipinas. Siyempre, sino pa bang dapat tanongin natin dyan kundi ang unang nagpa-champion sa UP basketball sa UAAP. At siyempre, 4 times PBA champion siya. Isa rin siyang PBA Hall of Famer at isa sa 50 greatest players ng Pilipinas. Kapareho ko din siyang upaw. Kalbo siya. Palakpakan natin lahat, Mr. Benji Paras. Benji Paras! Yes. Thank you ulit at naimbita mo ako kahit napagod ako. Napagod ka doon, Sir Benji? 4 na floors yung inakyat ko. Dito. Doon sa, pinag-drive ka pa namin, di ba? Pinagantay nyo lang ako. Pero sige. Ngayon naman, ikaw ang nagpahantay sa amin. Yan, Ayan. sorry. At least quits na tayo. Quits na. Para sa iyo, Sir Benji, basketball is life, hindi ba? Tama. Bakit ba sa mga Pilipino, basketball is life? Alam mo, dyan din ako nagtataka eh. Kasi yung unang pumunta naman dito na nag-introduce ng sports sa atin, mga Amerikano, baseball yan eh. Baseball eh. So, pero pag pumunta ka sa ibang Asian countries like Korea, Japan, even China, andun yung baseball. Tsaka So, football, di ba? Football and baseball. Pangatlo lang yung basketball. Pero sa atin, parang mas nagustuhan ng Pilipino yung merong physical contact. Okay. Oo. So, likas ba sa Pilipino ang gusto ng physical contact? Parang gusto lagi ng bugbugan? Parang yun eh. Parang kaya nga sinasabi nila, nagsimula ka ng maglaro sa labas, ang una mo makikita, lahat ng puntahan mo, kesyo lupa o semento, may basketball court eh. Ayun nga eh. Ngayon, pag hindi ka marunong maglaro, may problema ka. Yun Yun din yun. ang problema ko. Kasi pagka pumupunta ako nga sa mga family reunion, lagi akong tinatanong kasi medyo matangkad ako, 5'10 ako eh. Oo. Parang yun kagad ang ine-expect, lalo na pag mga tsuhin mo, may nag-basketball ka ba? Nag-basketball ka? Pero pagka, parang ako nahihiya na rin ako magsabi ko. Minsan sinasabi ko, oo, nagba-basketball ako. Kahit di naman ako marunong. Hindi naman siya hindi marunong. Pwede naman may alam ka do sa basketball, alam mo kung paano gawin, alam mo kung paano mag-shoot, mag-dribble, pero iba yung competitiveness. Kumbaga hindi ka makasabay sa iba. So yun lang yun. So kasi pag bata ka, automatic lahat ng tatay mo, mga tiyuhin mo, lahat yan, I'm sure, amoy pawis, naglalaro ng basketball yan. So yun din yung kinalakihan ko eh. Tsaka talagang ang laro talaga ng mga nasa kalye. Talagang Balyahan. balyahan, sikuhan. Saka lagi may pustahan yun eh. Ay, hindi ba nawawala ang pustahan sa Hindi, basketball? kahit hindi naman automatic na pera dahil kami nun parang yung ice tubig. Kung sino yung matalo, siya yung bibili nung... Kasi yung mga tubig nun, nasa plastic lang, malamig yun. Naranasan ko yan. So yun lang. Tapos pag medyo maganda, nagkakainitan, soft drinks na. Ayan. Pag may budget May ka ano na. na, budget. O ano, sige, ambag-ambag kayo. Pero ba't gano'n, no? Kailangan, na pag-usapan nga namin doon sa first episode namin with historian Xiao Chua. Yung basketball, kaakibat nun yung pride. Yung dangal. Dahil nga nasabi niyo, Sir Benji, yung physikalan, likas sa mga Pilipino. Kasi nung mga unang panahon, talagang yun ang nagiging warlords ang mga tao. Kaya siguro, nadala natin hanggang ngayon ang pagiging pisikal. Kaya nga yung ibang mga naglalaro, yung mga magulang, yung mga anak naglalaro sa school. And of course, school is a very oriented sports, yung basketball sa kanila. Tinuturuan sila, ganito, ganyan. Kaya ako, mentalidad ko, maglaro kayo sa ligang labas. Kasi okay yan, may alam kayong play, lahat. Pero kailangan yung matutunan yung larong labas. Kasi pag sinabing larong labas, andyan yung pagiging physical, pandadaya, pagiging matapang. Diyan mo makukuha. Kasi pag diyan ka naglaro, ano yan eh, parang kumbaga lahat yan, robot kayo dyan eh. Tinuturuan kayo dyan eh. Dito kasi, bahala ka. Bahala ka system. Walang play yan eh. Oo.
Yung mga school, lahat yan may play. Alam mong dumipensa, alam mong umupensa. Dito, pagdating mo ron, anong gagawin natin? Basta ito, tao ko to, ganyan. So, matututo ka, takbo, fast break, lahat. Transition offense. So, yun ang magandang kombinasyon. Walang referee din sa labas, no? Sa labas, oo. May mga ligang labas naman, may referee. Pero syempre, hindi naman kayo nag-ensayo doon. Nagkikita lang kayo lagi pag may Inaaway laro. pa yung referee. Oo, kawawa. Minsan, nagugulpi pa. Ganun talaga yung fashion sa basketball. Iba eh. Katulad ng sinasabi mo, parang pride. Oo. So, pag natalo kang sakit, Kahit sa mga Coliseum, hindi rin nawawala yung asaran, trash talkan. lahat. Yan ang gusto nila. Kaya nga yung mga nanonood hindi lang naman nanonood dyan para mag-cheer eh. Para mang-alas ka rin ng kabila eh. Oo. Parang Kasi yun na yung totoo, wrestling natin, no? yung totoo, yun na yun. Hindi na mawawala. Akala ko nga dito sa atin kasi, aasaran kayo yung sisigawan. Mm. Nung nakapunta ako sa ibang bansa, sa Amerika, grabe, yung mga parents, minumura yung mga bata. Yung naglalaro Yung mga mismo. naglaro, yung mga kalaban. Okay, hindi So, pala, sabi ko, grabe pala itong mga to. Kanila normal lang pala yun. may mga racist remarks din doon. Wala Wala lang. naman. Kaya lang, yung talagang alaskahan. So, Dito ba sa iba. Pilipinas, ano na yung pinaka-grabing narinig mo na asar ng mga tao sa basketball? Marami kasi, like sa liga, yung kung ano lang yung magkamali ka lang ng konti. Pero yung sinabi sa'yo dati, yung sinisigaw sa akin, akala mo magaling ka, gwapo ka lang. Ganun ako. Yung totoo, Sir Benz. Hindi. Hindi totoo yun. Wala. Sinasabi sa akin, ano ka, banu ka, hindi ka marunong. Ganun, matangkad ka lang. Ganyan. Nasabihan ka ng bobo. Oo, marami. Yun. Pag nagkamali ka. Actually, nung nasa UST pa ako, kahit hindi ka naman pala away, pag nanood ka ng basketball, Mapapaway ka. mag-iinit ka rin talaga eh. Di ba? Nung isang laban ng UST at saka Ateneo, talagang nakatatlong overtime yun eh. Init na rin ako nun. Talagang naninigaw na ako ng mga bobo. Sinisigawan kong bobo yung mga Atenista. Oh. Kasi minsan yun na lang din yung bawi ng mga tao. Makabawi ka lang. Kumbaga parang mapansin ka lang na napatingin sa'yo. Ay, narinig ako, bobo ka, uwi ka. Ganun. Ay, no, mestizo ka lang. Konyo. Wala kang alam sa basketball. Oo. So, ganun naman, in talaga. Tapos nung nagpunta pa akong, nung nasa San Beda ako, nag-coach kami ni Ronnie Magsano. Nagre-recruit kami ng manager sa ibang bansa. Napunta ako sa Canada. Ang katabi niyan Seattle eh. May kakilala ko, bumabiyahe pa sila sa Canada. Tapos doon sila naglalaro. As in, from Seattle, Canada, may team sila. Tapos grabe yung tirahan, grabe yung trash talk. Mga Pinoy din to. Mga half Pinoy. Doon pinapanood kong gano'n. Sabi ko, grabe. Nagkakatirahan yun, nagkakasindakan. Pero wala suntukan ha. Tapos after nun, okay na sila. Kumbaga, part of the game yun. Oo. So, Alam ng lahat. Alam na lahat yun. Part of the game. Kita mo talaga hindi tumitigil. Talagang nagsasalita, nag-uusap during the game. Then after nun, wala na yun. Siguro yun na lang din yung isa sa mga iniisip ng mga Pilipino na ano yun eh, parang naghahanap din ng identity at may belongingness sa team. Kaya parang identify nila, ano ako, Barangay Ginebra ako. Yun. Ganyan. Bakit ba dito sa Pilipinas? Kasi sa Amerika, state ang team. Doon pwede mong maramdaman talaga yung pride na parang kasi kahit sa mga late night talk show kunyari sa stand-up comedy, pag sinabi ng isang comedian na I'm from Seattle or Tennessee, ganyan, magsisigawan yung mga tao. Bakit dito sa Pilipinas hindi natin nagawa yung alam ko meron na MPBL pero hindi siya nagsimula nung mga una-unang panahon na per region ang labanan ng mga basketball. Kasi yung PBA, ang ginawa rito is company-owned ang kada team. So ngayon, hindi siya lugar company. So, nag-decide sila na gumawa lang ng isang stadium na doon lang gagawin lagi. So ngayon, kung sino lang yung paborito mong player, kung sino yung paborito mong team, andun ka lang. So hati-hati. So not like yung sa MPBL or NBA nung araw, or even yung NBA na pupunta ka sa kada state, siguradong wala kang kakampi ron. Kaya nga yung home and away. Pag away ka, medyo dehado ka lagi. So, kaya yun doon nagsimula lang, yung dito sa atin. Kaya tayo wala nun. Kasi dito sa Pilipinas, so isa nga lang So medyo may dala na rin ng
pera, budget na rin, budget Mm, constraints na rin. No? yes. Anong probinsya yung madalas na may pinoproduce na malalakas na player? Actually, ngayon nakikita ko lagi sa Pampanga. Maraming taga Pampanga ang ah, nakakadating sa pro. Ah. So yung iba naman katulad Anong hangin ng do? Bakit? Dahil ba sa Hindi ko sisig? hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Actually, even sa badminton, marami nag-excel from Pampanga. Tapos meron din iba-iba sa Cebu or sa Davao. Marami. Ang nakikita ko kasi, yung Pampanga is near Manila. Madaling puntahan eh. Okay. So ngayon, pag mag-scout ka, okay ka ron eh. Ngayon, yung iba syempre, hindi nakakapag-scout sa iba. Pero ngayon, iba na kasi, na lahat ngayon ng mga liga, napapanood mo na eh. So even the small league, mapapanood mo na sa YouTube. And kung mag-i-scout ka, marami na may Facebook na, marami nang, uy coach, baka gusto mo to. Hindi mo kilala. Panoorin mo. Pwede to sa San Beda or andito ako sa Letran, pwede to. Marami ng yung means of communication. Tumatangkad na ba mga players niya? Matatangkad na. Ah, talaga? Yung height ko, Average na yan? 6'4", sentro ko. Eh ngayon, ng 6'4", gwardiya na lang. Isipin mo, yung 6'4" ako, tatapatan ko si Junmar. Sila Baltasar. Paano ko babantayan yung mga yun, di ba? Nag-iba na. Kaya nga nakakalaban na tayo sa international. Lumalaban na tayo sa Dati ba FIBA. hindi? Lagi tayong nahihirapan. Sa Asian Games, SEA Games, laban tayo. Kasi mga kalaban natin doon, mga Asians. Pero pag eto na, European, mga ganito na kalaban mo. So ang sagot ba ay maghanap pa tayo ng maraming apam? Maghanap. Mga Pinay. Oy, mga Pinay, baka gusto nyo maghanap pa. Yung matatangkad, oo. Hindi ba tayo na yung kasi nga maliliit nga tayo, lagi nyo ng sa atin. Bakit ba tayo nagpo-focus palagi sa basketball? Eh ang liliit ng mga players natin. Kumpara. Siyempre, kung tumatangkad ang mga Pilipino, malamang tumatangkad din yung mga ibang lahi, di naman paliit din yung mga yan. Yun kasi sinasabi nung mga ibang players sa ibang bansa, nakikita nila yung talent ng Pilipino. And they're amazed with our talents. Kaya lang, sinasabi nga nila yung height ang problema. Ano ba yung trait na nakikita ng mga ibang lahi sa Pinoy pagdating? Siguro yung unang-una yung pagiging physical, matapang, tapos yung karamihan kasi gwardiya eh. So magagaling magdala ng bola, shooter. So marami sila nakita. Even naman hindi mga gwardiya, kahit naman yung mga small forward, sentro, yung nga sinasabi nila, height yung kailangan. Puso, kasama ba yung puso? Of course, andun na sa tapang yun. Andun na lahat yun. Bakit yung ibang lahi ba, pagka puro pera na lang ba ang iniisip nila? Actually, hindi rin eh. Sila kasi, parang tayo rin. Like, nagkaanak ka, nakita mong naglalaro ng basketball. Uy, papasok ko sa school to. Sa back ng utak mo, ang iniisip mo kagad sa anak mo, pwede mag-PBA to eh. Pero syempre, hindi mo pa naiisip yun, hindi, papasok ta sa school, ganyan, tapos magka-college ka. So, kumbaga, yun na yung ine-expect mo sa anak mo kagad. So, ganun din yung mga, kasi meron chance talaga eh. Oo. So, pag may chance na, may, malaking tulong yun. I mean, malaki yung makukuha mo being a basketball player. Especially, kung nasa Amerika ka or nasa ibang bansa ka. Ano bang range ng, ngayon, pwede bang malaman yun? Range ng pwedeng makuha ng isang basketball? Ang alam ko maximum is 450 a month. And then may mga bonuses pa yan every game. Tapos entering the semis, quarters, finals, pag nag-champion pa. Too late na bang mag-aral ako? Oo, too late na. Dito ka na lang. Galingan mo na lang ito. No? Kaya nag-guess na lang ako ng mga basketball player. Yun na lang, para malaman ko rin yung Ano bang pinakamagandang age magsimula ang isang bata? As early as possible. 2? Ganon? Oy, may kakilala nga ako at the age of 2, meron nang nakakapag-shoot na eh. Ay, pag yung mga maliliit na basketball, pag na-shoot mo na yun, feeling mo, PBA player rin. Oo, pag nakashoot ng 3 sunod, uy, ano na to? I-video mo. Oo, tapos pag commending ng konti, Miss Universe na. Sirena na to. Pero yun yung nakakatawa. Ako kasi, malayo yung narating ko being a basketball player. Nagsimula ako sa lahat, nadaanan ko yan, lahat ng mga sinasabi sa'yo, ligang labas. Yung mga naglalaro ka sa liga na pag
lumalamang na kayo, papatayin yung ilaw, magra-rumble na. Nadaanan ko lahat yan. Talaga? Eh, syempre, hindi papatalo yung pinuntahan nyo. Normal yun. Kahit ongoing yung laro? Oo, papatayin yung ilaw. Pag pinatay yung ilaw at alam na yun, tatakbo ka na. Kaya dapat, alam mo na yung exit mo ron. Puta, pag punta mo pa lang, alam mo na kaagad. Alam mo Dito. na. Ako, Paano pala kayong flight hinatak attendant? lang ako nung kakilala ko noon na matanda sa akin. Tapos tumakbo na kami. Tapos may meeting place kagad. Kita-kita kami ron. Kaya di ba pag kanyari sa PBA, hindi pa rin mawawala yung sapakan eh. Ito lately may nangyari. Meron, di ba? meron. Nagkapikunan. Pero syempre, pumalag din yung import. Normal yan eh. Physical game. Magkakapikunan kayo eh. Tapos after nun, bati-bati pa rin. Hindi na. Well, nangyayari, oo. Kasi may mga players akong nakaaway ko noon. Ngayon, mga kumpare ko na. Ano yan eh, kasama sa laro lahat yan eh. Kasama dahil yung heat of the moment na sinasabi. Pagdating doon, hindi muna tayo magkakaibigan. Ito yung pride. Hindi ba na culture shock yung mga import? Sanay sila dahil sa, dito nga sila yung nagsisimula ng trash talk eh. Ganun. Sanay na sila Hindi eh. lang natin maintindihan. Oo. Ang sinasabi nito kanina pa. Doon sa kanila, sanay na sila. Tapos yung mga yung bago dumating dito, naglaro pa sa ibang bansa yan. Iba yung kultura doon sa iba eh. Iba, kada lugar na pupuntahan mo, iba-iba yung laro, iba-iba yung tawag ng mga referees. Kamusta yung Japan? Alam ko si Kobe nag-Japan, di ba? Kamusta Japan siya yung ng 2 laro years. naman ng mga Hapon? Kung titingnan natin, alam natin ang kultura ng Hapon, very zen yan. Peace loving yung mga yan. Although dati hindi. Dahil sinugod nila tayo. Pero ngayon parang... Pinanood ko yung mga games nila, nakita ko nga na physical sila, pero hindi sila yung nananakit talaga. Physical lang sa laro, yung Physical, sa bola. kasama naman yun eh. Pero yung, halimbawa may bumagsak, napatid nila, tinatayo nila. Kumbaga, yung kultura nila ganun. Then, pinanood ko naman sa Korea, pero mas physical sa Korea. Mas medyo may konting angas yung laro doon. Parang nakaaway din nata natin yung Korea. Ah, Parang matindi lang yung laban. oo. Pero pag international kasi, wala na yung mabait dyan. Like, you're representing Japan, hindi mo na makikita yung the way they play in their league na okay sila. Pero pag yan, international na yan, pride, saka nakikita mo yung tapang. ng May lahat. pressure. Lumaban ka na ba ng international? Yes, nakapag-national team na ako. Tatandaan ko nga nakalaban ko yung teammate ni Michael Jordan dati sa Amerika, si Will Perdue. Mga 7-footer yun. Nagsalubong kami, bumagsak ako eh. Tiningnan lang ako, mamayang konti, binalikan ako, naawa. Kasi binuhat ako. Ang sakit eh. Ang dami na, pero iba talaga yung tirahan. Kasi doon, kailangan mong bumawi. Kasi baka hindi na kayo magkita noon eh. Oo, tsaka Kailangan iba rin ba yung pressure na dala mo Iba, yung kasi iba Pilipinas? talaga pag yung bansa mo na yung dala mo eh. Sa PBA kami noon, pinadala kami ron. Hindi mo na maiisip na baka mapilay ako, meron pa akong career. Nawawala yun. Labang ka talaga, focus ka on winning for your country. Kwentuhan would like to thank the following sponsors: Buffalo's Wings and Things, Barong Rosales, Pag naglalaro ba kayo sa ibang bansa, naiisip nyo pa yung ano kayo sasabihin ng mga kababayan ko? Hindi naman. Hindi naman. Wala namang ganong klase. Wala naman. So, sa amin kasi, focus lang kami kung anong gagawin namin. Pero in fairness naman, kapag matalo man yung Pilipinas sa international game, okay pa rin yung reception sa Pilipinas ng yung mga suporta. Pilipino. Totoo yan. Kasi nga, iba din naman yung naintindihan naman ng mga Pilipino na iba pa rin. Pag lumaban ka na international, medyo, syempre, nagpapakilala ka pa rin eh. Yes. Tingin nyo, kailan kaya mananalo ang Pilipinas sa Sa ngayon kasi international? lumalaban naman tayo eh. So siguro makapag-produce pa tayo ng mga players. Kasi hindi natin pwedeng asahan yung mga lumaban dati dahil siyempre umiidad yung mga yan. So we need to produce other players na ma-develop tayo. Ang sa akin, tama yung ginagawa nila, nagkakaroon ng batang gilas. So doon pa lang, minomold na yung mga players na ready kayo. Para kayong sundalo eh. Kayo na yung next na papatawag. Naging issue na ba na dumadami yung import ng PBA? Import in a way na 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 ba't parang naglalaro? wala nang masyadong Pilipino?
Okey lang naman. Kasi mga PhilAms yan, eh, may dugong Pilipino yan, rights nila yon. Ang sa'kin lang yung iba kasi nakakalusot, walang dugong Pinoy. Oo nga, eh, 'di ba? Parang Oo, ni-naturalize na lang. tatawa nga ako nun laro sila ng na-issue-an nila ng Filipino passport yung hindi Amerikano rito, gano'n kadali. Si Andre Pinoy, pinanganak sa Amerika. Nung inaayos ko, ang daming hinihingi sa'kin. Tapos kinuwento pa niya sa'kin na siya yung nag-ayos nung player na hindi Pilipino. Sabi ko, "Yun naman pala, eh. Ba't niyo ako pinahihirapan? Ako Pilipino, eh. Nanay nito Pilipino, ito Pilipino, sa Amerika lumaki, pinanganak, tapos pinahihirapan niyo ako." Do'n nagsalita na ako, nabwisit ako. Wow. Parang mas mas ano pa rin, eh, 'no, mas colonial mentality pa rin tayo dito sa Oo, Pilipinas. oo, oo, eh. Mas So, pabor pa rin tayo. Mas ano ba, yung suporta ba na nagseselos ba kayo minsan sa suporta ng Pinoy sa PBA versus NBA? hindi naman, kasi depende naman sa tao 'yan, eh. Yung sa mga yung sa crowd, eh. Oo. Kasi yung crowd naman ng PBA, yung mga tatay. Hmm. Tapos yung mga, alam natin, mga tricycle drivers, mga ganyan. Alam yan yung crowd yun. Tapos ngayon yung mga bata, yun na yung medyo may ano sa NBA. May nakita ka ng sumapak ng audience? Marami na. Nakisapak sa audience? Meron na. Tapos may mga umakyat na rin sa bleachers. Masaya ba yung pakiramdam niya? Sa akin naman kasi hindi mo na dapat patulan, eh. For me, Mm. Kasi naman yan, kumbaga, wala sa level mo yan, eh. Kaya ka pinoprovoke niya kasi hindi siya pwedeng maging ikaw, eh. Mm. Hindi niya kayang ginagawa mo. So, asarin na lang kita. Pag pumatol ka, bumaba ka sa level niya. Maganda may ano din, eh, malaman din ng mga player na eto part of the game. Parang show lang din 'to. So kung may mga audience na mambabash sa'yo, eh show yun, eh. Kasama ka sa puwedeng ikaw yung kontrabida sa paningin nila kaya ka binabash nila. Kaya yun ang kailangan maintindihan ng Pero sa iba. NBA, kita mo si Luka bumabawi sa fans. Kada makaka-shoot yun, tumitingin. Naalaska yung ano. Hindi lang siya. Pati yung mga ibang players, ganun sila. Pag nasa away sila, hindi wala sila sa home, ganun sila. Sa akin kasi yung NBA medyo more on entertainment yan. Kung hindi basketball ang ang laro ng mga Pilipino, ano kaya? Sa akin, football. Football, hindi boxing. Boxing, di na mawawala yan. Andyan yan. Pero yung kung as a team, siguro football or baseball. Dahil nga sa Amerika. Oo. Kasi yung football kasi hindi naman required yan na kailangan sobrang tangkad mo, eh. Skills yan, eh. Yung baseball din, wala namang contact yan, eh. Oo. Skills din yan. Kailangan mabilis ba tayo mga Pilipino? Mabilis tayo. Oh, yun. Oo. Kaya Sa mas Quiapo, dahil mo nakikita. Matakbo, eh. pwede Oo. basketball player ka. Pwedeng track. Ano to? Pwede sa track to. Pasahan ng Oo, no? pasahan. Pasahan ng kwintas. Oo. Hindi, yun. Saka sa akin siguro dapat like tennis, si Alex Ayala, nakapag-develop tayo ng individual sport na hindi physical sport. So yun din ang una. Then golf. Kaya natin yan, eh. Nag-golf ka? Dati nag-golf ako. Abot mo yun. Oo. Abot mo Depende yung na. lupa? Abot naman. Kaya lang, tumigil din dahil nung nagkaanak, nag-alaga. So, parang maubos na-addict ako, eh. So, everyday ako, eh. So, parang hindi tama. Ayun. Ngayon, dito, Sir Benji, meron tayong... Tapos na tayo? Ay, hindi pa. Hindi Meron pa pa. tayong isang Akala ko tapos segment. na. Ito ang Totoo Ba? Totoo Ba? Totoo Ba? Mabilis lang naman to. Kukubra ka lang ng TF dito. To. Si- Problema ko, pababa na naman. Ay, nako. Pababa naman, papabitbit kita. Pabitbit Pero niya ngayon, ako. dito sa Totoo Ba? Ito ang katanungan ng ating mga writers. Bilang isa sa mga naunang nag-crossover sa showbiz at naging PBA teammate mo ang Mr. Cool na si Jerry S. Plana sa Shell. Ano masasabi mo sa pag-criticize niya sa paglalaro ni Malupiton sa MPBL? Baliktad, ngayon kasi celebrity. Pumapasok sa Yung PBA sports. pumapasok sa yung mga dating player pumapasok sa showbiz. Sa showbiz. Tapos Ito ngayon naman pumapasok sa basketball yung mga ang sa akin kasi ano yan, eh, kumbaga yung owner ng team na-adapt niya na yung ano natin ngayon, eh. Yun ang ng mga millennials, eh. Kailangan mong pasikatin yung team. So, kailangan mong maging matunog. Oo.
So kukuha ka ng isang celebrity. So, paano bang mangyayari doon? Sa Kung akin ikaw yun, ang may-ari ng team, kumbaga parang paano natin patutunugin 'to? Okay, pero palalaruin mo ba siya palagi? palalaruin. Well, kasama 'yun, eh. Kasama sa entertainment 'yan, eh. So ngayon, sa mga players naman, ang nakikita ko rito is parang Baba? nakakababa ng moral dahil kami from the start naghirap kami. Mm. Kumbaga parang boxing 'to, eh, na lahat tinuro sa'yo, lahat dinaanan mo. Then pagdating dito, "Oh, sino 'to?" Hindi, showbiz 'yan. Very unfair naman. Kumbaga parang nawawala yung pride ng laro sa kanila, 'di ba? So kaya lang kailangan mo rin timplahin. Kaya nga katulad nung sinabi ni Jerry, ano ba yung gusto mong gawin dun sa liga? Gusto mo ba this is going to be a competitive one or just a fun league? Kung ganun lang, and then go ahead. May iba pa bang way para paingayin yon? Kung na hindi kukuha ng celebrity. In the first place, pag sumali ka, iingay na naman yan, eh. Mm. Kasi nga makikita ka na, eh. Kaya siyempre, kailangan mo lang magkaroon ng mga players na meron kang legit na superstars na talagang pupuntahan at papanoorin. Di ba? Like, nagpunta ka sa ganitong lugar, nakita mo, andito sila, sila Junmar. Panoorin natin to. Ito yung may game ngayon. Gets ko din naman kasi kunyari sa stand-up comedy, sa part namin, na pag kunyari ilang taon namin inaral, nagsimula kami sa unknown, tapos naghirap talaga kaming magsulat ng material para magkaroon ng maraming jokes at gumagana yung jokes namin. Tapos biglang papasukan kami ng isa, kunyari, Gerald Anderson, mag-stand-up comedy na. Oo. So parang, ano yung klaseng, yung inaral pa namin yung craft, tapos, yun pala, pwede pala, kailangan mo lang sumikat para nandun ka kagad sa tuktok. Oo. Parang Hindi, ganun din. So, balanse lang naman yung pagtingin mo. Well, sa akin, Alin ka doon? siyempre as a player, medyo nakaka-off din. Sana wag mo offend kung sino man. Pero pinaghirapan namin to. So, Tama naman. well, kung kaya mo naman talaga, kung legit, kung magagawa mo yung nagagawa ng mga players, then go ahead. Pero kung hindi naman, nagpapatawa lang, naman. Kengkoy-kengkoy lang. Kengkoy lang, wag naman, di ba? Kasi meron namang celebrity basketball eh. Oo, Pwede naman doon. naman doon. So, yun yung purpose nun. Hindi itong... Kaso nga, di mo naman masisisi dahil kinuha siya ng management. He was paid to play and to entertain the crowd and to use him para magkaroon ng pangalan yung team. Siguro mas maganda yung mga player, magpatawa na lang din. para quits, no? Eto, dito, Sir Benji, meron naman tayo dito tinatawag na one-on-one. Papipiliin lang kita sa dalawa. Pwede ka mag-explain kung bakit yun ang napili mo. Eto, ang una nating tanong, tower o power? Tower o power? Sa akin siguro power. Power. Ayaw mo lang yung basta matangkad, kailangan skill. Dati ang tawag sa akin Tower of Power. Ngayon kasi tower na lang ako. Wala na power. Wala ng power. Pero kung power ka from the start until now, in power. Ano ba yung power na sinasabi mo? Ngayon, ano na lang yung power mo? Ang power ko na lang dito is yung sumigaw. Sinabi na mag-aalis! yun na lang eh. Sa mga anak mo na lang. Oo. Kasi dati, pag nag-workout ako, nag-warm up ako, after ko mag-warm up, yung buong workout, then cool down. Ngayon kasi warm up, saka cool down na lang. Nawala na yung workout? Nawala yung gitna eh. So doon mo na wala na. Ito, San Beda o UP? Sa akin, San Beda. San Beda. Kasi kung di ako nag-San Beda, hindi ka naman mararating UP. Tama. Siyempre. So, Looking Yes. Doon ako na-develop, doon ako na-introduce, and then doon ako nakilala. Yun din ang dahilan, nakilala ka sa San Beda, kaya ka napunta sa UP. Kaya ako napunta sa UP. PBA o national team? Dalawa yan. Pero ang pipiliin ko for now is PBA. Kasi ito naman yung dating galing ako sa hirap. So ito yung talagang tinitingnan ko na mapupuntahan para guminawa yung buhay. Gaano ka kahirap noon? Wala akong pang-enroll. As in talagang Wala. Kinuha ko ng San Beda, may nag-sponsor sa akin. Meron akong babayarang 500 miscellaneous, di ko mabayaran. Talaga? Kailangan kong bubiling libro, hindi ako makabiling libro. So minsan sa school may kailangan kang bayaran na 50 pesos. Yung nanay ko kailangan pa magbenta ng maliliit na alahas para mabigyan ako ng...
So, ganun. Tapos kukommute ako. Pag kulang yung pera ko, yung hindi ko makukommute, lalakarin ko na lang. napapababa ka sa jeep dahil sa Hindi naman haba nagba- ng tuhod. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Favorite teammate sunod kay Ronnie Magsanok? After Ronnie, sumunod na is dalawa kasi yan eh. Tatlo yan eh. Vic Pablo, Chris Jackson, saka Jerry's Plano eh. Ito na yung tuloy-tuloy na umabot kami ng finals. Eh. Eto, favorite mong nakatrabahong artista? Una ko kasing sabak, itong si Raymart Santiago. Saan to? Sa Cool Ka Lang, Lagot Ka, Mm. Raymart Santiago. Tapos nakasama ko sa teleserye. Nauna ba yun? Di ba meron kang mga movie pa before? Oo, pero Wala kang favorite doon. well, kami naman ni Herbert kasi from the start. Ano kami, Herbert Bautista. Oo nga pala, kaklase. From kaklase ko na siya eh. Pero kung yung nagsama ng matagal sa showbiz, si Raymart kasi. Bakit na gago-gago talaga kayo sa... Oo, saka laging nag-iimbita yon sa bahay niya. Nagluluto rin yun eh. Maloko ba siya? Mahilig ba kayo mag-prank sa isa't isa? Mahilig. Oh. Kahit sa labas, ganun din. So parang kami nasa taping, magkakasama kami. Nakasalungan ba si Cesar Montano? Oo, si Cesar, nakasama ko. Isa pa yun. Mahilig daw mag-prank. Mahilig gayon. Saka kuwela rin yun. Akala mo seryoso sa mga sa mga movies. Hindi. Ako, isa pang patawa yun. Nakasama ko si Kuya Long. Ang Silo. daming kwento nun sa mga prank ni bawal lang kwento dito. Oo. Pero sobrang lala ng mga Lala. prank. Talagang Oo. pag pikuning ka, mapipikong ka talaga eh. Dati nga din, Going Banana, yung the late Tito Johnny Delgado. Eh. Kung mag-prank daw yun, yung camera kasi nun, sinisilip, di ba? Mm. Sinisilip. Pag wala daw yung cameraman, lalagyan ng white flower. May white flower. pag take down, nung eksena na sila, cut! May sumisigaw yung cameraman. May sigaw ng cut. Yung camera pa na sumigaw. Oo, cameraman, di director. Eh. Di na makita. Sipin mo yun. Oo, Diba? grabe. Oo. So, at least nakatulong yung pagbabasketball mo para hindi ka maging pikon. Hindi talaga. Game ako sa ganyan. Kasi parang pag ang basketball, parang all boys school, tapos all boys school ka pa sa San Beda. Tapos ang basketball, all boys din ang locker room yan, asaran. Sa taping. Kasi pag may sinuot kang damit, wardrobe yun, nililista yun. Ito yung sinuot sequence na ganito. Pag alis ng wardrobe, magpapalit yung artist. Nakalista na yun. Pucha, magugulo yung May mga ganon nagtitrip. Ang lalakas ng trip ninyo. Ito, Jaworski o Fernandez? Of course, Jaworski yung una ko narinig na pangalan. Pero because of my playing style as a center, it's Ramon Fernandez. Sino para sa'yo ang GOAT ng PBA? Iba-iba kasing era eh. For me even in the NBA, iba-ibang era. Hindi, Siguro yung era mo. yung era ko siguro parang si Alvin Alvin Patrimonio. Patrimonio eh. All-time first five mo sa PBA? Ako. Ito, na to? Lahat ng era na. Lahat ng Kung era. kukuha ka sa bawat isang era at bumuo ng pinakamalakas, parang Avengers ng PBA. Kunin natin si Junmar. Tapos Alvin Patrimonio. Tapos Berhel Meneses. Berhel or Kenneth Doremdes, isa lang laro niyan eh. Guardian natin si Ronnie Magsanok and Alan Kaidik. Hindi ka kasama doon? Oo nga, Ay, masumama. Oo, hindi ako nakasama. Kalimutan ko yung sarili ko. Pansab. Kaya natin. Hindi, pero yun yung limang yun. Okay. Ito, favorite coach ng PBA? All time. Sa akin, Perry Ronquillo. Ito naman, GOAT ng NBA. Ito, very controversial to. Pagka GOAT para sa'yo, NBA. Ito, lahat naman ng era na. Lahat ng era sa akin, Jordan pa rin. Jordan pa rin. Ito, medyo mahirap tong papapili ko sa'yo. Andre o Kobe? Mahirap, pareho kong anak yan eh. Pero si Andre kasi pag nakakasama ko, like parang tayo na wala tayong script. Pero we can do, parang kaya natin dalhin. Magaling na kasi yun eh. May chemistry na May kayo. chemistry. Kumbaga. Si Kobe naman, pag basketball pinag-usapan, well, andun. Alam mo, kung teammate mo, wala na rin kayong pag-uusapan. Laro na lang Laro kagad. na lang tayo. Eto, last naman lang. Ang dami naman, tagal naman Eto sabi, na. last na eh. Eto na, makukuha mo na yung TF mo, Sir Okay. Basketball o showbiz? Pareho eh. Kasi basketball yung first love ko. Basketball is my passion.
my hobby, saka ito na yung means of income ko lahat. My career, basketball. Kaya lang, may age limit eh. Nagulat ako kasi pagpunta sa next page, may 4 pa pala. Pero ito, last na talaga to. Ito na lang. Kailangan ko ng taas ng gas Ayun ngayon. ako nung bilisan nyo. Ito, kung magbibida ka sa Viva Max, anong title? Viva Max? Naku, Bola o bayag? bola. Pwede, bola o bayag? Ayan, Oo. maraming salamat, Sir Benji. Looking forward kami sa bago mong movie na Bola o Bayag. Dito na lang yan, pakinggan sa Kwento Juan. Maraming salamat, Sir Benji. Thank you rin. Masira na. Okay, bawas na lang po Bawa sa TF. TF. Saka more power sa inyo. Thank you. Salamat, Sir Benji. Nakakatuwa na doon sa usapan namin ni Sir Benji, talagang ang Pilipino ay mahilig talaga sa contact sport. Dahil nga, doon din sa napag-usapan natin sa episode 1 kasama si Sir Xiao Chua, na yung contact sport at yung pagiging kapwa culture ay nadadala at sumasalamin dahil sa basketball. Yun ang sigurong isa sa mga essence ng basketball more than dun sa pagiging sports niya. Mas malalim pa pala ang kahulugan ng basketball para sa mga Pilipino. Kaya naman talagang minahal natin ito. Talagang masasabi nating basketball is life dahil dun sa kultura na nabanggit natin na kapwa culture. At saka nakakatuwa rin na kahit kulang tayo sa height, meron tayong mga traits or characteristics na hinahangaan ng international community, katulad nga nung pagiging matapang at sugod ng sugod. Siguro iyan ang isa sa mga pagmamalaki natin bilang Pilipino na naglalaro ng basketball. Kahit hindi ako naglalaro ng basketball, ramdam na ramdam ko yung ganyang characteristics ng mga Pilipino kapag nanonood lang ako ng basketball. Pero totoo naman talaga niyan, hindi talaga ako nanonood ng basketball. Sinasabi ko lang to para may masabi ako dito sa part na ito. Ayan. Panoorin nyo ang aming naging usapan ni Sir Benji Paras. Dito lang yan sa Kwentuhan na mapapanood nyo sa Spotify, Apple Podcasts, YouTube, at iba pang social media platforms. Ako po si James Karaan. Makabuluhang usapan. Ating pagsaluhan, tara na't magkwentuhan. Okay, happy ako at nag-guest ako rito sa Kwentuhan with James Caran. Alam mo, masaya siyang kasama. Yun lang. Happy ka ba direct doon sa usapan namin? Ako, happy ako kasi pagkausap ko talaga si Sir Benji. Isa sa mga gusto ko nakakausap kasi bukod sa malumana yung boses, para kang nakikipag-usap sa salamin. Dahil pareho kaming kalbo. At saka parang kuya yung dating ng usapan namin. Kaya kasabi ko yung episode na to, nung bago kami sumalang, sabi ko, parang ano lang to, co-host ka lang din, Sir Benji. Para kuro-kuro lang natin to tungkol sa bakit ba na-in-love ang mga Pilipino sa basketball. Ang saya, na-pick ko yung utak niya tungkol dun sa mga controversial, katulad nung sa MPBL tsaka kay Malupiton. Maganda rin yung mga naging sagot niya and very honest. Yun ang isa sa mga nakita ko dun sa interview kay Sir Benji. Okay yun, no holds barred. At very malumanay. Akala mo, bullshit. Pero pag nakita mo yung content nung sinabi niya, ay, may diin. May diin yung sinabi niya. Kwento ng bayan at kwento ni Juan, inyong pakinggan. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Kasama si James Karaan, tara na't magkwentuhan.